Samantala, agad namang naghatid ng tulong ang pamahalaan sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, may sapat na pondo ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa ganitong mga kalamidad. Eden Santos sa balitang yan. Handa ang gobyerno na tulungan ng libu-libong pamilyang apektado ng pagsabog ng Mount Kanlaon sa Negros Island. Yan ang tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview sa inaugurasyon ng 7.8 billion pesos na North Luzon Expressway, Candaba 3rd Viaduct sa Bulacan. Ayon kay PBBM, maagang dumating sa Negros si DSWD Secretary Rex Gatchalian para personal na alamin ang sitwasyon at magbigay ng tulong sa mga residente. Dagdag pa ng Pangulo na siniguro ng Department of Budget and Management na may pondo ang ahensya para sa pagtugon ng gobyerno sa kalamidad. Una rito ay sumabog kahapon ang bulkan at ibinabala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang posibleng pagkakaroon ng hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Yes, we are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. So talagang pumutok na eh. And so now DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas dun sa bulkan. So yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Samantala, siniguro ng Pangulo na tuloy-tuloy ang misyon ng mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea sa harap ito ng panibagong insidente ng paggamit ng water cannons ng Chinese Navy warships sa barko ng Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Idiniin ng Pangulo na hindi magiging agent of escalation of tensions ang Pilipinas taliwas sa ginagawa ng China. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. We are not at war. We don't need Navy warships. Maagang pinangunahan ng Pangulo ngayong araw ang inaugurasyon ng NLEX Candaba Viaduct na itinayo sa pagitan ng dalawang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Pulilan, Bulacan at Apalit sa Pampanga. Ito rin ay nagsisilbing pangunahing gateway at mahalagang link sa pagitan ng Metro Manila, Central at Northern Luzon. Layo nito na pahusayin ang infrastruktura sa transportasyon, isulong ang pagunlad at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Kaya nitong mag-accommodate ng mahigit 80,000 na motorista kada araw. The North Luzon Expressway 3rd Viaduct is a fulfillment of a promise of safer, faster, more reliable travel for every Filipino. For nearly 5 decades, this bridge has carried the aspirations of countless Filipinos, workers, farmers, entrepreneurs, businessmen, families, and bringing them together closer. Sunod na dinaluhan ng Pangulo ang groundbreaking ng bagong Pilipinas Cancer Care Center sa San Fernando City, Pampanga. Ang cancer facility na extension ng OFW Hospital sa nasabing lalawigan ay nakatakdang tumugon sa cancer treatment ng mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang sa medical services ng itatayong Cancer Care Center ay libreng chemotherapy, laboratory examinations at consultations. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 80 million pesos at inaasahang makukompleto sa November 2025 at magsisimula naman ang operasyon sa 2026. Sa aming minamahal na OFWs, ang karagdagang pasilidad na ito ay para po sa inyo, sa inyong pamilya. Hindi naman natin hinahangad na maggamit ninyo ito. Ngunit mas makakahinga tayo kung maluwag kung alam natin
na may matatakbuhan na ospital ang ating mga OFW sa oras ng inyong pangangailangan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.